Hello po, ako po si Elizabeth Vinciado at isa po akong Real Life alumna. Panganay po sa 3 magkakapatid. All throughout po my life, wala pong magulang na gumagabay kasi naiwan po kami sa pangangalaga ng lola't lola ko po dito sa Iloilo. 2006 po, 6 na taong gulang po ako. Karoon po ng infection yung matres ng mama ko. Nilagnat lang po siya, tapos after, wala na yung mama ko. Year 2020 po, yung tito ko pong nagpo-provide po sa family, namatay po siya dahil po sa asthma. Tapos on that same year po, reconciliation po towards my father, parang tinatry niya po yung best niyang mag-provide. Around August, nakatanggap po ako ng tawag na wala na daw po yung father ko. Naiwan na lang kami sa pangangalaga po ng lolo't lola ko po that time. So si lola po yung parang lakas ko that time. Siya po kasi yung naging reason din po kung bakit po ako nagpupursige noon ng pag-aaral po. Kasi super saya po talaga ng lola ko pag umaakyat po siya sa stage. So bit-bit ko po talaga yung pangarap ng lola ko na makapagtapos po ako ng pag-aaral. Around April po, 2023 po, nag-start lang naman po akong magkaroon ng iba't ibang part-time job po nung nawala na po yung lola ko. Doon na naman po ako parang bumalik po ako sa nangyari sa mama ko. Parang nag-pile up po yung mga hindi na-process na grief. Parang bumalik na naman po yung question ko kay God na, Lord, bakit niyo po kinuha agad? Hindi ko po kaya to. Tulungan mo po akong i-carry yung problema ko po. Responsibilidad ng pagiging panganay po sa mga kapatid ko. Na naiwan na lang po kaming mga kapatid ko. Mas doon ko po nakita kung paano po tumayo si God bilang tatay po. Kung bakit po lahat nangyari, yung mga nangyari sa buhay ko noon. Parang nilalagay talaga ni Lord sa amin na hindi kayo nag-iisa. May mga tao akong ipapadala para gamitin na nandun po pumasok yung mga blessing, yung mga opportunity. Yung coaches po talaga yung pinaka malaking impact po na nangyari sa buhay ko kasi financially, emotionally, nandun po sila, binivisit po kami nila. Dahil nga po sa mga nangyari sa buhay ko, parang karoon po ako ng another family outside my immediate family po. So yun po talaga yung pinaka-grateful po ako sa church community at saka sa Real Life Foundation po. All throughout my journey po bilang dating Quincy, scholar na Quincy at ngayon po na nagtatrabaho na po ako. So, si God po talaga yung nag-sustain sa amin ng mga kapatid ko. After so many years, natapos ko na po yung pangarap ng lola ko. Nagkaroon na po ako ng degree. Ngayon po, panibagong journey naman po yung haharapin ko. By God's grace, nakatapos po ako sa aking kursong Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Then, at the middle po of my work sa Tutorial Hub, God is really calling me to go back. Na this time, I will use you to bless our Real Life Scholar. Then currently, I'm working as an admin po ng Real Life Iloilo. And what I experienced in the past, right now, I can give encouragement sa ibang scholar. I'm just really blessed na na-overpower po siya ng goodness ni God sa buhay ko at sa buhay ng mga kapatid ko. Siya po yung nagbitbit at nag-sustain sa amin all throughout my life. And maraming salamat po sa aming Real Life community at sa amin pong mga Real Life partners sa walang sawang suporta po sa bawat pangarap ng isang Real Life Scholar. Kayo po ang ginamit ni Lord. Thank you so much po. This is what happens when we come together to stand in the gap for our scholars. As the Father's hands and feet to those in need, we become an expression of His love to them in a powerful and tangible way. Thank you for standing with and supporting our scholars. Your generosity is a powerful instrument in God's hands, changing lives and transforming families for generations to come.